Hello mga kakusina! Eto, dito na pupunta mga kakusina ang aking pag-crave ng cake. Sabi ko, gusto kong kumain ng cheesecake. Tapos bigla ko ba namang naalala na ang sarap pala ng yema cake. So naalala ko, meron akong yema cake dati dahil mga kakusina, nagbibenta ako ng cake at ang bestseller ko dati ay yema cake na napaka-creamy at hindi siya masyadong matamis. So sabi ko, meron akong mga gamit sa bahay, hindi ko naman ginagamit, meron akong itlog, meron akong flour, dahil kapatapos ko lang na gumawa ng banana cake. Meron din akong baking powder, so sabi ko, gagawa na lang ako. Alam nyo guys, yung kinikrave ko na cheesecake, magkano yun per slice? So yung isang slice, makakagawa na ako guys ng maraming yema cake. So tara, samahan nyo ako at gumawa tayo ng aking bestseller na yema cake. So guys, ang ginagawa ko niyan, gumagawa na ako ng aking cake butter. So, eto guys, kailangan lang naman yan ng itlog, kailangan ng flour, kailangan ng oil, tubig, asukal. Yan lang ang ingredients guys. Yan lang ang ingredients ng yema cake. So, para sa chiffon cake, kailangan natin i-separate ang itlog na egg yolk at yung egg whites. Yan ang paggawa ng chiffon cake. Kailangan magawa tayo ng meringue at kailangan din tayong mag-separate ng egg yolk. So, sa egg yolk, nilalagyan yan ng oil, nilalagyan ng vanilla, nilalagyan ko yan ng tubig, at syempre, lagyan ko rin yan ng lemon para hindi siya mag-amoy malansa ang cake natin. Guys, masarap ang lemon or kaya konting citrus, kalamansi, ganyan. Pangtanggal lang yan guys ng lansa. Yan. So, kiwar-kiwar, halo-halo, kiwar-kiwaram lang gayam. Tapos, ayan. So, ang consistency niyan, guys, ay medyo, runny. Para hindi siya matigas pag pinaghalo mo na yan ng iyong meringue. So, ito naman yung egg whites. So, kung gaano karami yung egg yolk, yun din ang karami ng ating egg whites. Ganyan. So, okay yun. Dayja yun. Mixer ko. Okay na yung mixer ko. Kasi, gumawa ako ng cake nung Sunday, hindi nagpa-function ng kanyang switch. So, yan. Dahil nga marami akong stock, ayan, meron din akong aluminum pan na may lid, ready. At meron akong 10 inches round na pan. At meron akong yung pang leche flan na lianera. So, ayan, tapos na ang ating meringue. Alam nyo guys, medyo matagal lang siyang nagbuo yung aking meringue or nag-puff. Dahil medyo mahina ang aking mixer. Yung dati kong ginagamit na mixer guys, medyo hindi na siya gumagana, napagod na siya sa kaka-kiwar-kiwar. Ngayon naman guys, ginamit ko yung isa pero medyo mas slow ang kanyang pag-kiwar-kiwar. Yon, pag halo-halo. So yan, nakuha ko pa rin yung consistency ng egg whites. Yan. So, kailangan ang paghahalo niyan, hindi yung halo talaga na halo. May technique yan. Ifo-fold natin yan, halo, fold, para hindi maging runny ang ating butter. So, yan. Tapos na ang paghahalo. At hindi natin overmix, guys, kasi titigas yung cake. Kailangan lang siguro nasa 5 halo. Basta mahalo lang. Kaya gumamit kayo ng magandang spatula.
So yan, okay naman at nakayanan naman ng ating mix. Cake mix ang mga pans at after guys na maisali natin ang ating cake batter, kailangan itap natin ang mga nilagyan na ano yun, na pan. Kasi tatap natin yan para hindi mag-bubbles o kaya maghangin dun sa loob. Para mamaya pag na-bake siya, wala siyang butas-butas sa taas. Pino siya. Nako, sinasabi ko sa inyo guys, totoo yan. So, itatap natin yan ng kahit 5 times or kaya mo 10 times talaga para pantay-pantay talaga sa loob. Ayan. Yan lang siya para kang nag-exercise. At ayan na ang sinasabi ko sa inyo. Itatap nyo siya at magtiyaga kayo magtap. O diba? Ang ganda, ang kinis na walang kabutas-butas ang ating cake na na-bake. O diba? Napaka-soft. Hindi siya sunog. Itsura pa lang niya, napaka-soft na at basta, ayan na, natutupad ng aking cravings talaga guys. So ngayon gagawa naman tayo ng ating frosting ng yema. Ito ay napakadali lang. Alam nyo guys, gusto kong i-share. Kasi dahil business ko naman to. Pero nasa sa inyo na guys, kung gagayahin nyo siya, gawin nyo siyang business, makakatulong naman ako guys kung gagayahin nyo siya. So ayan, meron tayo nung egg yolks, 13 egg yolks yan dahil yung egg whites ay ginamit natin, tinabi na pala natin for kung anong gagamitin natin, panggagamitan natin yun. Dahil sa yema, kailangan egg yolks talaga para yemang-yema ang dating. And then, isang lata ng evap, isang lata ng condense. So, nasa sa inyo na yan kung anong brand ng condense at anong brand ng evap ang gagamitin nyo, yung mahal o yung mura. Okay pa rin ang lasa, basta tama lang ang timpla mo. At ilagyan ko rin yan ng half cup ng sugar para at least may pagka-caramelize ng konti sa loob. Tapos lagyan natin ng lemon din. Kasi guys, kung meron kang itlog, kailangan lagyan mo rin yan ng lemon para hindi siya mag-amoy itlog or malansa. Diba? Tsaka mas masarap dahil at hindi mababalance siya yung tamis, guys. Tapos lagyan din natin siya ng 1 or 3/4 cup ng cornstarch. So yan lang guys. Dahil yung cornstarch, yan ang magpapalapot sa ating yema spread. So halo, kiwar-kiwar lang. Haluin muna natin lahat guys bago natin buksan ang apoy. Dahil pag may cornstarch saka may egg yolks, maluluto at saka masunog agad. So, ang low fire lang ang ating apoy. Makikita mo guys, pag hindi pa luto ang ating yema, nagbabubbles yan. At ang sabi nga, dahil ang gamit natin ay wire whisk, nagbabubbles. Pero pag ginamit mo daw guys ay spatula, hindi may iwasan yung bubbles. Pero pag spatula kasi ang panghalo natin, matagal. So, okay na yung ating yema. Nilagyan ko siya ng unsalted na butter. Pwede naman yung butter compound or yung salted butter. Pero ako unsalted para nagme-melt in your mouth. Melts in your mouth pala. So, nasa sa inyo na rin guys kung ano ang ating brand. So, yan, mache-check natin kung okay na yung ating yema pag dumidikit na ang ating yema sa ating spatula. At nakikita nyo guys, napaka-creamy and soft. Nakikita nyo guys, napaka-soft ng ating yema spread, ng yema frosting. Wala man lang butas-butas, may hangin, wala, napaka-creamy. Kaya natutuwa ako dahil yan talaga yung timpla ko. Sabi ng mga customers ko, yan talaga ang timpla ng yema cake na version ko guys. Ayan o, dumidikit na siya sa spatula guys. Yan ang
dun ka na mag-stop. Or kung gusto mo, medyo malapot-lapot pa para mag-caramelize ka ng konti, para siyang caramel na yema, ganun. Tagalan mo pa yung paghihalo. Pero yan yung gusto kong marating, yung consistency ng aking yema. So, pinalamig na natin ang ating yema cake. Ready to spread na ang ating yema. Yan ang kagandahan guys, kahit mainit yung ating cake, yung cake mismo, yung bread ng cake natin, yung chiffon, pwede na natin yan lagyan ng icing or frosting. Dahil ang ating frosting na yema, habang hinahalo yan, nagiging sticky. So, pag tinagalan din natin ng paghalo, hindi naman titigas pero magiging sticky. Parang mas masarap yung mainit-init yung yema tapos lagay mo siya sa chiffon, diba? Para ma-absorb agad sa loob. So makita mo, napaka-smooth ng tinapay, ng chiffon, at napaka-smooth din at ang linis ng ating yema spread. So enjoy lang ng panonood guys, at malapit ko na yung tikman ng aking cravings. Ilalagay ko guys sa description box ang ating ingredients. I-share ko yan guys, hindi ko na ipagdadamot. Dahil subukan nyo rin mag-kiwar-kiwar guys at maghalo-halo ng ating mga mixed ingredients. Yan o, close up natin. Napaka-smooth, napaka-creamy. Can't wait to taste na guys. Habang tumatagal yung yema, ayan o, nagiging sticky at dumidikit talaga siya sa chiffon cake. So yan, taste test na ba tayo? Hindi pa. Dahil pinapanood ko pa ang ating napaka-successful ng aking pagbe-bake. After 2 years, eto na ulit ang aking yema cake. Ayan. So, syempre, lagyan natin ng cheese para cheesy yema cake talaga siya. So, nasa sa inyo na rin kung ano ang brand ng inyong cheese. Pero hindi po ito sponsor ng Eden Cheese. Pero gusto ko talaga yung Eden Cheese dahil napaka-creamy ng kanyang cheese ng Eden. Kaya lang, syempre, ito tip lang para sa Eden Cheese. Ayan, baka naman Eden Cheese. Ang tip lang sa Eden Cheese, i-freezer or i-ref nyo muna, ilagay sa fridge para pag nilagay at inispread sa cake or ano man, hindi siya sticky kasi sa cream niya, super creamy, minsan naging sticky at hindi siya, nahihirapan akong mag-gad na cheese. So enjoy sa mga bagong viewers ko guys ng Mama Net Kusina. Please subscribe sa aking channel. Please subscribe and support. At ako ay nag-aaral ng mga magagandang tip paano ko ma-share sa inyo mga subscribers ko at mga viewers kung paano kayo maging interesado sa aking content at paano kayo matututo sa aking mga pinagagawa at video ng mga recipes. So eto, for family consumption, pero at least magagawa nyo to sa inyong business. So please subscribe and pakitap na rin ang ating notification bell para sa mga susunod ko pang mga vlogs at content. Yung tikiman na mga kakusina, napaka-soft, napaka-creamy. Ayan, pinasadya ko talaga na ilagay sa llanera lang yung isang cake ko para at least matitikman ko na. Ayan, mag-crave ka na rin at gumawa ka na rin ng sarili mong yema cake.
Shakil, kayat mo Shakil. Haan irami ka. Kinakarat doon na sa maimasang kakit i-vlog ko. Ano nga, bigas na Ah? Nag-look mo